Anong tawag sa characters niyo? Starts with letter L. Labubo. Hindi. Ay, mali! Labubo! Matthew. Ay, lamig. Lamig. Ang lamig sa tenga, ang init sa ulo. Your neighborhood tambayan of chika, kwento, and pop culture. Served fresh like paninda sa tindahan. This is Barangay 255 Sari Sari Stories. Hi, I'm Edward and welcome to Barangay 255 Sari Sari Stories, a podcast where we unpack the emotional power of film and music in Filipino pop culture. Dito, we will talk about sari-saring movies, films, music, and the emotional damage they lovingly inflict on us. Kung wala kang pang-therapy for now, si Sugar Free lang ang katapat niyan. So, tonight, I'm with... Althea. Johnson. Alright, palakpakan naman natin sila! Okay, thank you so much for joining me tonight. Thank you so thank you much. po. Yung outfit nyo, may napapansin ako. Who are you guys wearing tonight? Go. Actually, mukha lang akong mambabarang ngayon. Pero ako talaga si Cara. At saka, Cara. medyo Wait, may question ako. Asan si Mia? mahihain kasi Mia? si Mio, kaya nasa likod muna siya. Mia! Ayun pala si Mia. Actually kasi Mia. nakiklingian siya sa akin. Lagi kasi okay. kami magkasama. Ngayon, muna, privacy muna kami. Okay. It's your time to shine. Yeah, ako naman muna. Lagi na lang siya nakipag-away pa yan. Shout out kay Mia. Ay, dyan ka lang Mia. Galit na nga siya. Sabat naman niyo. Sabi niya. Diba? Johnson, who are you wearing Actually, tonight? ako talaga yung may-ari ng tindahan eh. Uy, wait Kaya lang. dito! Ay, ginagawa niyo dito! Sorry Babe, pa, sorry. Pwede ba Bumili na umutang? kayo. Pwede umutang? Bili. Pwede umutang. Oo, 20 pesos. Ang baba May naman. nagdag. Okay. Palakpakan naman natin sila. Okay. So, welcome. Thank you for joining me tonight. Thank you po. Okay. So, di ba pag may mga kanta tayong naririnig, parang it really reminds us of something. Especially sa film. And parang automatic, maaalala mo na agad kung ano yun eh, no? So, ngayon, we will be playing a music and magbigay kayo ng films kung ano yung nagre-remind neto sa inyo, okay? Okay. Huwag kang tumingin ng ganyan sa'kin. Familiar ba kayo? Familiar. Actually, nabanggit ko na siya kanina. So, kayo guys, ano yung film na naaalala niya dito? Ang film na naalala ko dito is I'm Drunk, I Love You. Oo nga. Starring who? Sino? Sino? Maha Salvador. Maha Salvador and Paula Paul, Abilin. just go. Plus 1 point kay Althea. 1 point kay Althea. Palakpakan si Althea. Sarap! Okay, second question. Ano ang name ng characters nila? I believe Thank you for that wonderful question. Kamay sa dibdib. Ganun. Kamay sa dibdib. Si Dio. Si ano muna tayo? Ayun, sino si Dio? Si Paolo. Si Paolo Avellino. Sorry, Okay. And yung si girl, si... Carson. Carson. Yes, Okay. naglo-load. Okay, yes. Ako, guys, recently ko lang talaga siya napanood as in, nung nagsimula yung discussion about sa podcast, sabi ko, ano ba yung need natin i-discuss na film? Sabi mo is Yeah. yung I'm Drunk, I Love I'm Drunk, I Love You. Kasi since the first week ng class, narinig ko na agad yung Carson. Sabi ko, Siguro sino ang yung daming Carson? Carson sa 255. Totoo. Yeah. Parang lahat naging Carson. Carson. So, aalamin natin bakit relate sila kay Carson. And maybe kay Dio, no? Bakit? Malay nyo. Ooh. Intriguing. You know. Okay, so, talking about I'm Drunk, I Love You. Anong year? Do you guys have any idea kung anong year tong film? I think it was around 2017, 18. I Parang, don't know. parang pre-pandemic. Oh. Yeah, pre-pandemic no? siya eh. Oo. And then, ano yung mga eksena sa movie na tumatak sa inyo habang tumutugtog to? Tong Johnson Sugar first. Free. Burnout by Sugar Feeling ko, Free. yung tumatak sa akin is yung
yung pag-confess ni Carson kay Dio habang lasing. Ganon. Oh my Kasi- God, V. Oo, lasing kasi grabe yung nasabi niyang emosyon niya, yung nasabi niya yung side niya kay Dio. Parang paglasing ko talaga, nasasabi mo lahat-lahat. Talaga. Ganon ka rin ba? Ganon ka rin, Eh, no? umamin ka. Umamin ka. Ate. Mamaya natin malalaman yan. Ate tayo dyan. Mamaya natin malalaman. After netong podcast, magkakaalaman tayo tonight kung meron bang win. May iiyak tonight. Uy, kanino aawit, hindi. You guys have any like first experience nung na-drunk kayo? Since we're talking about drinking, ganyan. Okay, So, ako occasionally, yeah. I'm drinking yan. Si Jansen na makakasagot dahil hindi ako umiinom. Ay, okay. Okay. Talaga, ako talaga yun na. Going Inom back, yun. hindi ka naman ganun nung Hindi nalasing naman. ka. Pero ano ka na, like nagmaoy ka na or... Uy, parang ano, Parang hindi. Uy, ala, recently na. Hindi pa Actually, lang. tipsy pa siya ngayon. Ay, kaya oh my naglo-loading God. pa eh, Oo, no? medyo ngarag-ngarag pa tayo. Naglo-loading. Ikaw, ba't di ka, strict ba parents or you don't prefer the taste of Ayoko lang alcohol? talagang uminom ng alcohol. Pero ever since, never talaga ako uminom. Never. Pero answering your question kung anong eksena yung naalala ko. Actually, yung pinaka-tumatak na eksena for me is yung nag-sorry si Dio kay Carson for not reciprocating her feelings. And then sabi ni Carson, bakit ka nagsusorry? Hindi mo naman kasalanan ang mahal mo. Hindi mo ako mahal pala. So, you know, as a Filipino, mahilig tayo Mahilig tayo mag-give ng so much love. Pero, hindi tayo nag-expect na may ibalik sila sa atin. Give lang, and then hanggang sa mapagod tayo, di ba? Doon tayo mag-stop. So, like Carson, gagraduate din tayo, guys. Kailangan natin Tama. graduate. Graduate ka na ba, Edward? Hindi pa. Kakabalik ko nga lang sa... Kailangan nating tanungin si Edward. Ay, Ikaw, Edward. gusto. Meron Okay. ka bang experience? Nagkagusto sa best friends like Carson? Hindi, B. Yung best friend ko, babae, Ekis tayo dyan. Pero kasi, honestly, I'm currently in a 6-year relationship. 6 years. So, moving on sa question. Kung ikaw si Carson, will you wait for 7 years para kay Dio? Ikaw muna. Actually, no. Hindi tayo mag-wait ng ganong katagal. Hindi naman sa impatient, pero alam mo yun. Ay, okay, tagal kitang minahal talaga. Pero hindi po talaga mag-iintay ng gano'n. 7 years! Paano? Graduate ka na nun! Graduate na ako nun! Hindi mag-iintay. Ikaw? Ako, I feel like I can wait. Kasi nagko-crush ako for like almost 7 years. Pero, hindi naman niya alam na crush ko siya. Ako lang yun, since LM lang. So, I can wait kasi syempre, mahal mo Ganun talaga pag mahal mo, mag-iintay ka. Okay, tagal. Di mo siya hindi ka kantahin. Kumanta siya. Kumanta siya, guys. So guys, quick question lang sa inyo. Kung may soundtrack ang love life mo, ano yon? Ay, Soundtrack. Ikaw daw? Ako, I feel like it's Multo. By Cup of Joe. Kasi, sa buhay ko, sa love life ko, wala pa kasi talaga ako, no boyfriend since birth talaga. Kaya, never din naman ako umamin. Kaya Multo, kasi ang daming chances, pero naging what if lang siya, nawala din siya. Yun yung Multo ko, what if umamin ako? Kasi, meron ako naging crush, tapos hindi ako umamin, pero, yun yung almost 7 years ko naging crush. Naging crush niya rin pala ako in those 7 years. Sayang, wala na yung crush na yun. Sayang, may experience na sana. Sayang. Ikaw? Ako, for me, yung kay, I'll Start a War by Jenny. Ooh, wanna rock like Jenny. Hindi. May nagsa-soundboy. Ayun, I'll Start a War because pag nakita ko na talaga yan para sa akin, paglalaban ko talaga yan. Mag-i-start tayo ng war, parang mandirigma. Hindi pala ganun. Sorry. Ako, since I'm in a 6-year relationship, sobra talaga sa pag-flex. Ang yabang talaga. Alis na tayo dito. Alis na tayo.
Sorry. Alis, may yabang. winner na tonight. Grabe. Ako, araw-araw, bye. Ben and Ben! Sana all, araw-araw Do I need to explain pa ba? Parang hindi. Yabang mo yan. Oo. Alam niyo na yan, guys. Araw-araw Alam kang niyo na yan. pinipili. Oo. Tapos, ayun. So, sa tingin mo, bakit burnout ang kanta ng I'm Drunk, I Love You? For me, kasi sa burnout na kanta, di ba, it says na okay, tagal, din kita, kumanta siya. Kumanta Kumanta siya. siya. Part 2. Okay, tagal, din kitang minahal. Kasi syempre, Carson, 7 years, matagal din ng 7 years, bro. Ang dami mong pwedeng gawin 7 years. Pero in those 7 years, minahal niya lang si Dio. Pero, past tense kasi okay, tagal din kitang minahal. Minahal eh, past tense na. Meaning, nakagraduate na si Carson. Thank you. Grabe. With So honors pa much. yan. Ay, with honors. Sobrang talino naman na with honors. Grabe. Di ba? Di ba nga, buti graduate na talaga. Yes. Tabi. Gangster! Grabe talaga. Palakpakan natin ulit sila. Alright. Kain muna kayo, guys. Go. Alright. Welcome sa ating second segment. Alright. So, before we proceed, introduce yourselves, Hindi guys. pa mahalata talaga naman. Sino nga ba yan? Ako Sino pala ba ito, yan? si Catherine. Ay, hindi. Wait. Si Athena ako ngayon. Athena. Guys. Ikaw, sino ka And- ba, best? Ako to si Jadon. Sino? Ay, Si Kenji! Ano ba yan? She's dating na Mali, alright. Ayan, so tonight, I am also with Kelly and Dervin. Palakpakan naman natin sila. Grabe yung performance nila kanina. So, kilala naman natin ang topic natin for this segment. Ano yung pag-uusapan natin, guys? Anong tawag sa inyong dalawa? Ano ba kami dalawa? Ano ba Ba kayo? tayo? Anong tawag sa characters nyo? Starts with letter L. Labubo? Hindi. Ay, mali! Love team! Okay. So, ang Philippines, guys, kilalang kilala sa love teams. Siyempre, dyan tayo nare-recognize pag napag-uusapan tayo internationally. So, let's talk about Katniel. Ano ang pagkakakilala nyo kay Katniel, guys? Katniel. Siyempre, simula pagkabata, parang we grow up na sa madami nilang mga movies. Especially yung Got to Believe in Magic. Got to Ganon. believe, yeah. Like, ang dami na nilang mga movies together. So, parang growing up, parang nafe-fed na tayo ng mga mukha nila sa TV. Parang ang dami nila ng mga commercial pa, like yung KFC, sabay yung ano to? Nescafe, back in oo, Nescafe. 2015, that was me. Sobrang bata ko pa nun. Sabay, Super bagets. ganito pa ako. Hanggang ngayon, Diyos ko, Ben and Ben. Tapos Oo, sunod na habang yun, buhay. yun. Yung Yeah. sa music video nila, di ba? Tama. Grabe yun. Kaya- Sobrang kilabot nun as in. Yeah. Mm-mm. So, ikaw ba? Ako, nakikita ko na, yun nga din, same kay Dervin na talagang since bata pa lang, yung sa TV talaga natin, parang halos puro love team talaga and especially yun nga, yung Katniel. Lagi talaga sila nakikita. So, ayun, parang I grew up with them. Taray, I grew up with them. Kaso wala na sila mo Oh, ngayon. yun lang ang sad part. Grabe. So, doon sa nire-enact nyo kanina, from what movie ba yun? Ayun. Parang nabanggit ko na siya kanina. O, ikaw na magsabi. She's She's dating the gangster. So, sa She's Dating the Gangster, ano yung theme song doon? Or like, ano yung pinaka-nakilalang song doon? Eh? Sample ba, ma? Ah, sige nga. Paano? Till I met... Ay, hindi! Parang mali. Buzzer. Buzzer. Wala bang golden star dito, ma? Ay, wala. Hindi. The Voice. Ganun. Okay. So, sa tingin nyo,
paano nakatulong ang Till I Met You para mas ramdam yung kilig sa She's Dating the Gangster? Parang yun nga yung kanta na talaga na, Till I Met You. Lamig tulog. Lamig, ang lamig sa tenga, ang init sa ulo. Palakpakan naman dyan! Okay. Parang, alam naman natin na pag na-incorporate natin yung kanta sa Love Team, para talagang feel mo talaga yung chemistry nila together. Sobrang, Totoo. talaga, na-feel mo talaga yung connection nila together na parang, yun nga, parang mas nagbibigay buhay siya dun sa film mismo, pati dun sa Love Team. Yeah. Parang it really adds sa chemistry nila. Oo, No? Like, oo, mas oo. grabe yung impact ng movie. Kaya naman, di ba, like, talaga sila, nangunguna sila sa mga parang rankings. Ano bang tawag doon sa rankings pag sa mga movies? Ayun! Yung mga high, Yeah, what she said. What she said. Okay, so moving on. Kung hindi Katniel ang nasa pelikula, sa tingin nyo ba, magiging kasing iconic pa rin ba ang soundtrack na yon? What do you guys think? I think for me, parang mag-iiba na yung tema ng kanta. Like, hindi na siya ganun ka-chemistry katulad ng Katniel. Kasi nga, sobrang lala talaga ng ano nila. Like, buong mundo sakop na nila. Like, pag naririnig pa lang yung Till I Met You, ay, kwento yan nila Katniel, Diyos ko. Like, Totoo. sino pa bang makakatapak doon? Like, bro! Iba talaga kasi malaking factor din talaga ang Yeah. music sa mga films because it really sets the mood. And that's what makes it iconic, right? Do you guys agree with me? Siyempre. Can I nag-agree press talaga. 1 if you agree? One. Alright. So, let's proceed. Sa tingin nyo, paano nakakatulong ang love team chemistry para ma-feel ng audience yung kanta? Ayun nga, yung parang sa nabanggit kanina na pag talaga yung may connection din talaga yung songs tsaka sa Love Team kasi nga yun yung parang nagbibigay ng kilig factor din sa Totoo. audience talaga. Tsaka mas nafe-feel ng audience din talaga yung Love Team together with the songs. And ayun, yun yung talagang Like, ano rin, nagbibigay din siya ng nostalgic feeling. Ay, Like, oo. pag Big medyo... word, nostalgic, Yeah. oo. Pag medyo old na yung music, parang mas nagra-ranking ulit siya pag Oo, napanood ulit yung nababalik. video. Actually, Yeah. oo nga. tama. Parang Ganun. this past few years, lahat ng mga old theme songs or like yung mga na-release na before, pag once na ginamit sa movie, sa isang film na pumatok, grabe, Babalik talaga. balik Tama. talaga. Kaya iba talaga yun nga, nostalgic feeling, Yeah. no? Tapos another thing is yung help din ng TikTok. Ang daming Yeah. gumagamit nun, yung di mga ba? nililip-sync lang nila Oo. ngayon talagang yung mga old songs talagang pumapatok siya ulit Totoo. dahil sa mga small engagement. Yeah. Kaya ang laking tulong din to sa mga like yung mga small let's say artists tapos biglang boom sila. Tapos like ang tagal na nilang in-upload tapos this year biglang nag on the top. Grabe. Iba yung trend na naset nila. So, aside from Kathniel, may other love teams pa ba kayo na kilala? And give me a hugot line na iconic. Ay, for me, ako nagsimula. Sige. Aldab, syempre. Alda! Kalye serye! Ay, totoo! Like, God gave me you. Ay, Kumanta siya part 3. Part grabe. 3 na. Like, Grabe. ano ba yan? Like, simula, nag-film lang sila tuwing mga tanghali. So ako, as may pasok ako pang hapon, minsan ko lang sila nasusubaybayan. Totoo. Minsan pa nga, hindi pa nga pumapasok para lang mapanood ko yung isang, nila eh. Yung isang Kalye episode, serye nila. oo, Like, Kalye diba, serye. napaka-iconic talaga nun. Nag-boom yung Twitter dahil dun sa Kalye serye na yun. Like, Totoo. yung iconic na pagbagsak ng plywood dun. Makikita na sila. Malapit na Grabe talaga tapos yun. biglang Pabitin talaga. Sabay, ganito Ayan. pa yun. Alam mo ba yan? Ganito. paano? Parang si Alden Richards Ay. ba to?
Hindi. Baka malito kayo guys ha. Hindi po si Alden Richards yun. Okay. So, ikaw, may isip ka bang love Siguro yung pinaka-tumatak din talaga sa akin din, same answer with Dervin, talaga ang tumatak talaga sa atin is sa Aldab talaga. Aldab Iba talaga talaga, din yung no? naging impact ng Aldab. Siguro yung para sa akin yung mga naging big love teams talaga. Para sa akin, yung eto nga, yung Katniel and then Katniel Aldab. talaga. Parang kumbaga, they are the epitome. Epitome! Spell. Bukas na lang yung Wag iba, na natin guys. ituloy. Oo, wag na natin ituloy. Ayun, thank you so much guys for the performance kanina. Palakpakan naman natin ulit sila. Kelly and Dervin as Athena and Kenji. Ayan. Alright, palakpakan naman natin yung mga previews na presenters and guests. Grabe yung performance kanina to the next level by Espa. Uy, hindi. Iba yun, Music. iba Iba yun. Philippine context tayo. Okay, proceed tayo sa pinaka-major question ng ating episode tonight. So, before we proceed, let's introduce our guests for this segment. Palakpakan natin sila! Hi, I'm Jolly. And I'm Chloe. Okay, so, sagutin na natin ang question. Ayan na. How does film, music, and love themes contribute to the Philippine pop culture? So, how film, love theme, and music contribute to pop culture? Yeah. It actually leaves a trademark in many Filipinos. And actually, yung mga film na yon, they go international. So, hindi lang Filipino, hindi lang sa mga Filipino nag-iiwan ng trademarks. Yeah. And sa music naman, yun nga, nag-iiwan sa mga Filipino na pag narinig nila na, ito yung soundtrack, ito yung OST ng film na to. And actually, kinoconnect din nila yung music na yon, yung meaning nun sa film. So, yeah. di ba, pag kinonbine mo, it's so, alam mo yun, talagang mag-iiwan sa'yo ng trademark. Totoo. And sa love team naman, naging part na siya ng daily lives ng mga Pilipino na parang tinututukan nila sa mga teleserye, films, yan. May mga projects sila. So parang, alam mo yun, nakaka-relate kasi sila sa idea ng love. Yeah. And they want, or some na gusto nila mangyari parang, oh my God, nakakilig, parang Yeah. gusto kong mangyari din sa akin to. Totoo. So, yun, I think yun yung contribute talaga and sobrang laki ng contribution nun, lalo na dito sa Pilipinas, like, because ito, naging kultura na natin siya. Yan. So, ikaw? Ako, in addition, syempre, di ba? We're not just, fans. We recreate, we edit, like, yung mga scenes, di ba? Like, oo nga, pagod na ako, di ba? Totoo. Na natin siya into memes di ba? Kasi nakaka-relate tayo sa mga ganang aminin nyo yan. Tapos yung mga musics, di ba? Music, like, yung, nagli-live siya, I mean, nagiging soundtrack siya ng buhay natin. Katulad ng, yung burnout nga, wag kang tumingin ng ganyan. Relate ako din, Bax. Yeah. Yeah. So, no, grabe talaga ang influence ng film, music, and love Love teams teams. sa pop culture ng Yes, Philippines. yes. Because, for me kasi, it becomes the love teams. Talking about love teams, doon din tayo talaga nakilala outside the global reach, right? Totoo. Do you guys agree with me? Yes. How about Yes. people at the back? Yes! Global reach. And also, yung music, grabe yung emotional connection nito to the viewers. So, grabe talaga yung impact ng music. Tapos, related pa yung music sa film, no? It's like, parang another way of storytelling yung Yes. music sa film. Yes. Kaya, iba yung chemistry and yung pagiging iconic ng isang film once na pinagsama-sama na sila. Parang sila yung perfect na trio. Oo, true. Like for example, yung ice cream, di ba? Tatlong flavors. That completes our Filipino pop culture. So, yan. Add ko lang din, while promoting the film, it also
it also promoting yung artist or yung OPM, yung sariling atin. Yeah, And yeah. it will, ngayon talagang nag-expand na ngayon yung OPM. So, let's conclude. Yeah, like, ayun nga, global recognition, no? Tapos na-recognize tayo outside the Philippines. Yes. And that concludes our episode for tonight. Bumiyok pa! Grabe! Okay, and that concludes our episode for tonight! I am your host, Edward, and we are Barangay 255 Sari Sari Stories! Bye-bye! Yay! That's a wrap! Your neighborhood tambayan of chika, kwento, and pop culture. Served fresh like paninda sa tindahan. This is Barangay 255 Sari Sari Stories.